Sa totoo lang, no, nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami na mga ebidensya against the Vice President na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us, di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that eh. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol doon sa isang bodyguard niya, si Madriaga, na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensya pag-uusapan. Kakaloka, mahabaging langit. Boy, deal, napakasinungaling mo. May pa-cross-cross ka pang suot yan, walang hiya ka naman. Putang ina ka, ano sinasabi mong maraming evidences against the Vice President? Anong issue nyo? Confidential funds? Yung paulit-ulit na Mary Grace Piatos na hinahanap nyo pa, putang ina, hindi nyo naisip na kung meron ngang totoong Mary Grace Piatos, yung sekuridad ng taong yun, hindi nyo naisip? Kung hindi ka ba naman talaga kupal, hindi ka nga nanalo. Pero kung makakaarte ka, akala mo naman ikaw ang binoto sa District 6. Ganun nga impeachment case ni Ngagba Nag-walk out ka pa. Parang gago talaga. Kay Ngagba, walang matibay na ebidensya. Lahat sabi-sabi lang. Lahat allegations lang. Ang maraming ebidensya kay Vice President. Ano ba issue nyo? Ulitin natin. Confidential funds. Bobo ka ba? Due to its confidentiality, hindi ito basta-basta pwedeng i-divulge publicly. Naalala nyo yung nagbigay daw ng mahalagang information tungkol sa flood control project kay Nemirut, yung mga lalaking nakatakip ang mga muka, pero binigyan ng reward na almost 10 million. Tapos hindi pinakita yung mga mukha nila, hindi rin sila pinangalanan. Bakit? For security reason. Hindi ba yun applicable sa opisina ng Vice President? Hindi ba applicable yan kay Sara? Putang na, wala kayong ini-issue kasi kundi yan kasi wala na kayong ma-issue sa kanya. Binubugbog niya na binubugbog si Sara para pagtakpan yung mga kawalanghian nyo. Yorme, baka naman. Remember, nung bagong balik ka bilang mayor, sinabi mong kawalanghian na yung flood control budget nitong si Abante, isama mo na si Joel Chua. Dahil peace be with you ba? Yung binulgar mo tungkol sa naging budget ng mga putang inang yan, wala na. Stop na. Peace be with you na. Yun Kaya gusto mo matagal si Sara kasi alam mo, kung mananalo si Sara pag tumakbo siya sa 2028 bilang presidente at papanagutin niya lahat ng mga walang hiyang tumarantado sa bayan. At kasama ka dun. Gusto mong iligtas ang sarili mo mula sa parusang dapat mong kaharapin dahil sa pagnanakaw mo sa kaban ng bayan. Diba? Now, balikan natin sinabi mo na hindi sinasagot ng Vice President dahil ayaw niya mag-take ng oath. Unang-una, sinasagot niya ng paulit-ulit. Ayaw niya lang pakinggan. Ganun din ang mga staff niya hanggang sa nagkakulong-kulong na ng mga yan Dahil sa site in contempt nyo. Pag sinasagot nila, hindi nyo gusto, site in contempt, nagsisinungaling sila. As per, hindi nag-take ng oath. Oo, nung una, hindi siya nag-take ng oath. Kasi ang sabi niya, hindi naman siya witness. Siya ay resource person. Pagkatapos, nung nag-take na siya ng oath, kung naaalala nyo, wala nang nagtanong sa kanya. Nandun mismo si Vice President Nag-take siya ng oath. Pero hindi nyo na siya tinatanong. Gustong-gusto niya magsalita. Hindi nyo siya pinagsalita, putang ina kayo. Now, kung ang issue nyo talaga is tungkol sa notice of disallowance ng Vice President, kinlear na ng COA. 3 taon na pagkakaupo ni Vice President Sara, 3 taon din yung unmodified opinion na binigay ng COA. Sino pa aside from Vice President Sara ang nakatanggap ng unmodified opinion? Wala namang issue ang COA na sinabing nagnakaw, kinurap, kinupit, kinikbakan ng opisina ng Vice President. Okay, ang budget. Wala naman siya flood control. Kung sakasakali man, okay, na nagkaroon ng notice of disallowance dahil nga hindi kumpleto yung requirements na hinihingi ng COA sa opisina ng Vice President at binibigyan ang lahat ng ahensya na makakatanggap na notice of disallowance ng 6 months para kumpletuhin yung mga papel. And if ever naman na hindi nakumpleto yung papel, ipapa-refund. Okay?
uusigin ng COA ang opisina ng Vice President na ibalik o i-refund yung pera na hindi na na-liquidate. Katulad na nangyari kay Laila Sabadilima. Diba meron siyang notice of disallowance? Nag-cash advance siya ha. Meron din siyang confidential funds. Almost 200 million if I'm not mistaken. Nakalimutan ko lang yung exact numbers. Ang sabi ng COA, ibalik mo, Dilima, putang ina mo, yung cash advance na hindi mo na-liquidate hanggang ngayon. Yung confidential funds mo, ganun din. Pinababalik ng COA sa'yo. Ganun yun eh. Sa kaso ng Vice President, Sara, walang pinababalik ang COA. Ang sabi ng COA, binigyan nila ng notice of disallowance ang opisina ng Vice President because of the requirements na hindi na-meet. May kulang. Binigyan ng 6 months ang Vice President at naibigay na nga. As a matter of fact, paulit-ulit ko na namang sasabihin to, binigyan ng unmodified opinion ang opisina ng Vice President. As per Madriaga, na sinasabi mong bodyguard or dating bodyguard ni VP Sara, putang ina mo, nagsisinungaling ka naman, hayop ka. Hindi ko alam bakit may pa-cross-cross ka pang nalalaman, ulul ka. Anong katunayan o katibayan mo na si Madriaga ay dating bodyguard, okay, ni Vice President Sara? Allegations mo yan. But that doesn't mean na yan yung fact. Sasabihin mo pa, malakas sa ebidensya si Madriaga? The heck? Pagdating kay Bangag, walang malakas sa ebidensya. Kahit mismong si Saldico na, yung appropriation chairman ni Ngagavao for 3 years na bestie ng pinsan niyang magnanakaw na si Tamba, si Saldico, hindi niyo pinakinggan. Pagkatapos itong kriminal na nakakulong na si Madriaga, malakas sa ebidensya against sa Vice President. Hello? Putang na, nakakagigil ka eh. Mayos-ayos ka, Boy Dila. Kung ayaw mo matulad kay Akop na hanggang sa hukay, dala-dala niya yung galit ng mga Pilipino.